Naranasan mo bang pumila para sa OEC o ang Overseas Employment Certificate? Minsan inaabot ng maghapon ang pagpila at minsan walang kain, walang CR. Tiis lang para matiwasay na makauwi sa Pilipinas at hindi magkaproblema sa pagbalik sa ating trabaho dito. Kaya naman ginawang exempted ang mga OFW sa OEC kung dating amo ang kanilang babalikan. Ang exemption na ito ay makukuha sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa Balik Manggagawa o BM Online at maaari mong makuha ang exemption gamit ang iyong smartphone. Madali lang po ito. May mga kailangan lang paghandaan bago tayo magrehistro. Una, dapat ay may email address na tayo at kabisado natin ang ating password. Dahil hahanapin ito sa iyong pagrehistro dahil dito ipapadala sa atin ang mga mensahe galing sa BM Online. Ihanda rin ang iyong passport at kontrata para mabilis mahanap ang mga kakailanganing impormasyon. Ngayon, magsimula tayo. Sa iyong smartphone, buksan ang iyong browser at pumunta sa bmonline.ph. Lalabas ang form ng New User section ng webpage. Ito ang unang step. I-type ang iyong pangalan at iba pang mga impormasyong hinihingi dito. Sa paggawa ng bagong password, siguraduhin matatandaan mo ito dahil kakailanganin mo itong muli mamaya. I-click ang checkbox ng Terms of Service bago i-click ang button na nagsasabing Sign Me Up. Lalabas ang confirmation message at i-click ang OK button. Ngayon sa pangalawang step, pumunta sa iyong email at buksan ang mensahe na ipinadala ng POEA na confirmation link. Ibabalikan ito sa BM Online website at sasabihing successful ang paggawa ng iyong account. I-click ang OK button. Mag-login gamit ang iyong email address at password sa pamamagitan ng pag-click sa icon na may 3 linyang pahalang sa kanang bahagi ng screen. Kapag lumabas ang mensahe kung saan hinihingi sa inyo ang huling numero ng OEC, huwag mabahala. Hanapin lamang ang mga salitang click here at i-click ito upang tumuloy sa pagsiset ng appointment. Kumpletuhin ang form at tandaan na kailangang ma-fill up ang lahat ng mga may marka ng asterisk. Kapag nasiguradong tama ang lahat ng mga detalyeng inilagay, isave ito at magpatuloy. Isang bagong form ang kailangang kumpletuhin. Siguraduhin tama ang pangalan ng iyong employer base sa kung ano ang nakasulat sa kanyang Hong Kong ID. Sa drop-down menu, ang country ay Hong Kong, ang province o city ay kung saan ang lugar ng iyong pinagtatrabahuhan. Halimbawa, kung sa Chun Wan ka nagtatrabaho, ang ilalagay mo ay New Territories. Ilagay ang sweldo at iset ang currency sa HKD o Hong Kong dollars. Monthly naman ang salary period. Household worker ang piliin sa position menu. 24 months naman ang sa contract duration. Sa tanong tungkol sa last arrival date, ang petsa kung kailan ka nakatakdang umuwi sa Pilipinas ang kailangan mong ilagay. Ang sistema kasi ay ginawa para sa mga paalis sa Pilipinas. Sa last departure date, maglagay lang ng petsa bago ang last arrival date mo. Ang evaluator ng polo ang maglalagay ng dapat na ilagay na petsa. Sa pangatlong form, ilagay ang pangalan at detalye ng mahal sa buhay na nais mong gawing beneficiary. I-click ang button at nagsasabing Acquire OEC or Exemption. Ilagay sa susunod na pop-up page ang petsa ng iyong pag-uwi sa Pilipinas. I-click ang Submit button. Susunod, piliin ang Polo Asia sa Locations. I-click naman ang Hong Kong sa menu at saka tumuloy. Makikita mo na ang calendar sa susunod na pahina. Hanapin ang mga petsa na may markang blue at pumili ng petsa para sa iyong appointment. I-click ang Set Appointment button sa susunod na pahina matapos i-review ang iyong mga detalye. Lalabas ang iyong printout copy. Mabuting i-screenshot ito kung wala kang printer upang maipakita sa polo sa araw ng iyong appointment. Kung gusto mong makita muli ang iyong form, hanapin ang My Transaction section at piliin ng Appointments. Kapag nagawa na ang lahat ng ito, pumunta na sa polo sa itinakdang petsa ng iyong appointment upang makipag-usap sa iyong evaluator. Sa araw na iyon ka na rin magbabayad ng 20 Hong Kong dollars para sa iyong OEC. Kung hindi ka pa makapaglagay ng litrato sa iyong form, tutulungan ka nilang mailagay ito dahil kailangan ito bago maiprint ang OEC exemption slip. Kung may oras, magsadya sa polo sa ordinaryong araw at aasikasuhin ka dahil mas kakaunti ang mga tao. Kung kapos ka na sa oras, pwede kang mag-set ng appointment sa pinakamalapit na opisina ng POEA sa iyong lugar sa Pilipinas at doon kumpletuhin ang proseso para makakuha ng OEC exemption slip. Isang beses ka lamang dadaan sa prosesong ito dahil sa susunod mong pag-uwi ay ikaw na lang ang mag-a-apply para sa OEC exemption gamit ang iyong ginawang account sa BM Online.
Ang kailangan mo lamang ay kaunting tiyaga upang maisaayos ang pagkuha ng OEC exemption at nang matiwasay na makauwi sa Pilipinas at makabalik sa iyong trabaho dito sa Hong Kong.